Po ba tayo maging specific para lang magbigay babala dun sa publiko na kung ano-ano itong mga produktong ito para mag-ingat po sila sa pagbili? At saan nyo po exactly nakita itong mga gamot na ito? Okay po. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Magandang umaga, Attorney Pamela Sevilla. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga po. Good morning po, Attorney. Naglabas nga po kayo ng babala, no, ang FDA tungkol dito sa mga counterfeit products, over-the-counter medicines na gamot na pinepeke po ngayon na nasa merkado. Ano-ano pong mga gamot ito? Opo, kasama po sa mga gamot na nakita ng Food and Drug Administration po na kinoconsider po namin na counterfeit ay yung mga meron pong gamot pang sakit ng ulo, gamot pang lagnat, at gamot po pang diarrhea. So yun naman po, base po sa aming inspection, nakita po namin na talagang counterfeit sila. Kaya po nag-issue kami ng advisory po. Oo. Pwede po ba tayo maging specific para lang magbigay babala dun sa publiko na kung ano-ano itong mga produktong ito para mag-ingat po sila sa pagbili? At saan nyo po exactly nakita itong mga gamot na ito? Okay po. Yung inspection po kasi ng Food and Drug Administration, base po yan sa inilabas ng DILG or the Department of Interior and Local Government. Po, nung 2022, naglabas po sila ng memorandum circular na sinasabi po na ang sari-sari stores and other similar retail outlets o yung kinakonsider po natin na maliliit na mga tindahan ay bawal po magbenta ng gamot. Oo. So, si Food and Drug Administration po, kaisa kami dun sa laban against counterfeit medicines, nagsasagawa po kami ng saturation drive kung saan po, sa mga lugar kung saan po may mga maliliit na tindahan na suspected po na nagbebenta po ng mga counterfeit products. Binanggit nyo po kanina mga sari-sari store at maliliit na mga nagbebenta, maliliit na drugstore na nagbebenta nito mga gamot na ito. Ano po ulit yung brand names, ma'am? Opo, base po dun sa advisory po namin, ang mga nakita po namin, yung Kremel S, meron pong counterfeit, yung Advil po, yung tinatawag nating ibuprofen, and then meron din po Biogesic, nakita rin po namin, and also Alaxan. Yun po yung mga nakita namin na may counterfeit o may peking produkto po. Bioflu po, ma'am, attorney, Bioflu. Bioflu po, kasama din po. Ayan, okay. Kasi ma'am, if you recall, attorney, during the pandemic, lagalat na po ito, no? Kasi nga, kami mismo ako, nakabili ako, ginawa ko nga sample sa programa, sa sari-sari store. Bioflu naman na fake, no? Na counterfeit. Kitang-kita mo naman doon pa lang sa itsura po ng, di ba, nung kanyang balot, no? Opo. So, ma'am, ito pong kampanya ninyo ngayon, paano po ang ginagawa ninyo sa pagsusuri doon sa nakukumpiska ng mga fake? Inyo bang sinusuri din po? Ano yon? Ano ang laman ng gamot na iyon? Opo. Manang Ted, base po kasi dun sa inspection na ginagawa namin and batay na rin po dun sa batas na Special Law on Counterfeit Medicine. Sinasabi po doon na kapag ang isang gamot ay ma-e-examine mo via physical examination, makita mo na magkaiba po ang kanilang packaging, labeling, hindi na po kinakailangang i-testing yung nilalaman niya. So kung magkaiba po yung itsura ng kanilang packaging and then yung font po ng kanilang labeling, mako-consider na po yun na counterfeit. So pasok na po yun, violation na po siya ng counterfeit law. Pero sa ginagawa po kasi namin, kapag nakakita po kami ng gano'n, nakakapag-inspect, ang una po namin ginagawa is tinatawagan po namin yung market authorization holder. Ang market authorization holder po, sila po yung may-ari o yung manufacturer po ng mismong gamot. So kapag pinakita po namin sa kanila, nakita kami ng ganitong kakaibang itsura, automatic naman po pag dinispone nila, considered counterfeit na po yun. So sa pagkakaiba pa lang po na gano'n na via physical examination na sinasagawa po ng Center for Drugs namin,
yun na po, enough na po yun para makonsider siya as counterfeit. Opo. Ma'am, attorney, dun po sa safety ng nakainom nun, kasi hindi yung iba ho siguro hindi maalam, no? Yung itsura noong authentic sa hindi. Kapag nainom mo, kaya po ako nagtanong nun kung meron bang effort ang FDA to really magkaroon ng laboratory examination. Ano ba yun? Chok ba lang yun? Ano ba yun? Gaw-gaw ba lang yun? Ganun po, attorney. Oo. Opo. Kung magkaroon naman po ng adverse reactions sa pag-inom po ng counterfeit medicines, pwede po yan i-report sa amin. And ang nangyayari naman po yan, marami na pong nai-report sa amin. And kapag may nare-report naman po sa amin, we coordinate with the LGU concerned kung saan po natagpuan yung counterfeit product. Kasi lahat po ng LGUs natin, meron din po silang campaign against counterfeit medicines. Yun nga po, pinagbabawal po nila, kung gagawa po sila ng ordinance, pagbabawal po nila yung magbenta po ng gamot sa mga sari-sari store. And ang dapat lang po magbenta is drugstores na may license to operate from the FDA. Opo. So, kapag nakakita po kami ng ganon at i-refer po namin sa kanila kapag may mga ganong sitwasyon. Opo. Saan ang source nito? Meron na ho bang meron na ho bang nagawa ang FDA or DOH sa pakikipagtulungan po sa NBI perhaps, no? Yung source nito, saan ito ginagawa? Saan ang factory nitong mga fake na mga gamot para ho itong pangkaraniwan, ano? Na sabi nga ninyo ang Biogesic, napakasikat na produkto, BioFlu, pati ho Tusiran, di ba? Kremil S, Alaxan. Opo. Paano po? Opo. Base po dun sa DILG Memorandum Circular na nabanggit ko kanina, inaatasan din po ng DILG lahat po ng ang ating PNP po at ang NBI para po kapag may ni-refer po kaming mga ganong instances or sitwasyon, sila po ang may kakayanan o may kapangyarihan na tulungan kami paano po pupuntahan at i-locate yung source. Sa ngayon po, ang base sa aming mga experiences po, ang mga nalolocate po namin, yung mga lugar po na wala po masyadong butika. Kaya po siguro nagkakaroon ng bentahan sa mga maliliit na tindahan kasi wala po masyadong available na drugstores. Kaya po doon sa mga karamihan na yon, tinatry din po namin i-locate with the help of the NBI and the PNP. So in the future, ito po, right now nagkakaroon naman din po kami ng investigation kasi po nag-confirm naman po yung mga marketing authorization holders na idinidisown po nila yung mga produkto. So ang next step po namin from the issuance of our advisory is to locate them, to locate the source po. Okay. Sige po. So ma'am, sa inyo na po manggaling ang panawagan po sa lahat. Dito po ngayon sa mga fake, mga counterfeit na mga gamot. Ito ho yung pangkaraniwan na ating iniinom na mga gamot na ngayon po ay kadalasan actually nabibili po sa pinakamalapit na sari-sari store sa inyong barangay. Go ahead po, attorney. Unang-una po sa mga consumer po natin na nagnanais pong bumili ng gamot para po sa inyong mga karamdaman, mas maigi pong bumili po tayo sa lisensyadong mga establishmento o butika na license po ng FDA. Paano po malalaman? Pakicheck lamang po kung meron silang license to operate na aprobado po ng FDA at siguradong valid po at siguradong original po. Mati-check po yan sa aming verification portal at verification@fda.com.ph po. Kung meron naman pong adverse reactions, maaari din po yung ilapit sa amin at i-report sa amin. At para po dun sa mga makakakita po ng suspected counterfeit drug product, pakitawagan din po kami, i-relate din po yan sa amin para po ma-check natin at ma-locate din po natin yung source. Okay, sige po. Salamat po na marami, attorney. Muli ko kami tatawag sa napaka-importanteng isyong ito. Maraming salamat po, Manang Ted. Apo, thank you. Si Attorney Pamela Sevilla, ang spokesperson po ngayon ng FDA, and we say thank you sa pagkakaroon po nila ng takapagsalita sa issue. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!